Tuloy-tuloy ang pamahalang panlalawigan ng Iloilo sa pagpapalakas ng turismo nito matapos ang paglagda sa kasunduan ng direktang Iloilo-Seoul Korea flights. Nangyari yan matapos ang pagbisita mismo ni South Korean Ambassador Lee sa lalawigan. Tungayan ang balita ni Catherine Landicho. Muling binuhay ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang plano para sa isang direktang flight ng eroplano mula Iloilo patungong Seoul, South Korea. Ayon sa gobernador, bagamat naantala ang inisyatiba dahil sa pandemya noong COVID-19, nananatili itong prioridad upang mapalakas ang regional connectivity at ugnayang pandaigdig na lalawigan. Binanggit ni Defensor na may higit kumulang 500 Korean nationals na naninirahan sa Iloilo at iginiit na ang pagkakaroon ng direktang biyahe ay makakatulong sa pagpapalago ng turismo, kalakalan at ugnayang panlipunan sa pagitan ng Iloilo at South Korea. Sa pagbisita ni South Korean Ambassador Lee, ibinahagi rin ng gobernador ang kanyang personal na paghanga sa kulturang Koreano. Anya bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagkain, sa kanilang bahay ang lutuing Koreano at personal din niya ito niluluto. Tinalakay rin ang pagpupulong ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng pamahalang panlalawigan ng Iloilo at ng South Korea sa mga larangan ng infrastruktura, edukasyon, turismo, information technology at pagpapaunlad ng lakas ng paggawa. Pinuri naman ni Ambassador Lee na sinamahan ng mga kinatawan mula sa Philippines-Korea Economic at Philippines Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter ang Halar River Multipurpose Project Stage 2 na pinundahan sa ilalim ng Official Development Assistance na pamahalaan ng South Korea sa pamamagitan ng Economic Development Cooperation Fund. Inilarawan ng ambasador na ang JRMP-2 bilang isang game changer at tinawag itong isang napakagandang halimbawa ng isang matagumpay at epektibong flood control project. Nagpahayag din siya ng positibo na kaugnay ng planong Panay-Guimaras-Negros Bridge na isa pang malaking proyektong infrastruktura na suportado ng pamahalaan ng South Korea na inaasahang magpapabuti sa kanilang regional connectivity at mapapasigla ang paglago ng ekonomiya. Para sa RTV News, Catherine Landichos, masaludo sa Bawat Pilipino.